Amen kayo. So, manan ako hindi kilala dito at ako po paminsan-minsan lamang na-invite. Ang inyo pong pastor na sa Bicol ngayon at naimbitahan tayo na muli ay makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At isang karangalan para sa Diyos na muli makatayo sa inyong harapan muli ngayong umaga. At mamayang hapon meron pa tayong gawain doon, kaya kumbaga ang ating oras ay parang gusto natin samantalahin ang lahat ng mga bagay. So, ako nga pala si Brother Roland, meron pa rin nakakilala sa akin dito. Katuwang ako na ito sa Roli, maging sa mission. Before na tayo ang iglesia, ay kakiba tayo sa pag-mission. Hallelujah. Ngayon po, diretso tayo sa mensahe sapagkat sabi ni Brother Mauro ay isang oras lang ako. Actually, expected ko matapos sa alas 11. Pero alas 11 ako nag-start eh. Di ba? So, 2 oras, alas 2 matapos. Okay lang po sa inyo? Sige, ayaw nyo. Kaya sa oras na. Praise God. So, pag-i-plus ka ng ating topic, di po ako pasensya na sa mga nag-i-edit, hindi po ako marunong gumawa ng lesson kagaya ng inyong napapanood na mayroon mga drawing, mga di po ako sanay doon eh. Akin lamang ay talagang direct sa word. So, ang ating pamagat ay looking at the unseen. Yan po yung ating pamagat, So, tayo po ay nakatira sa daigdig na meron tayong matang literal. Madalas, ating mga mata ang tinitingin natin dito sa literal. Pero pag nakita mo ang sa kabila niyan, looking at the unseen, makikita mo na iba ang daigdig na ginagalawan mo kaysa dito. Okay? So, bago tayo magsasalita, na-bless ako kanina sa ni Brother, ni Jerome. Tinalakay niya yung, yung baluti. Okay? Ay, inutusan tayo ng Diyos, susuot natin yan sa pagkatangkalaban, ay hindi siya natutulog. Okay, ang baluti, yun ay always a supernatural attributes of God. Amen. At yan po yung nakabalot dapat sa atin. Amen. Hallelujah. Okay, so, the unseen, looking at the unseen. So, bago tayo magpita sa talata, gusto ko maging malumanay ay maging banayad. Baka hindi ko nyo makuha ito. Ito po ay may kalaliman, subalit naniniwala ako na abot nyo ito. Ayan. So, ang church dito halos running to 4 years o 5 years pa lamang. But I believe na ang iba dito sa inyo ay dito na nagising. Okay. So, tingnan natin pagka titingin ka sa di nakikita, hindi po yung matang liter na gagamitin mo. Okay? Binigyan tayo ng Diyos na mata na pwede na nang sumilip yan sa hindi nakikita. Okay, anong uring mata ngayon? Basahin mo natin ang scripture. Please naman. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Kung kayo po ay may Biblia, gusto lamang ninyo ay sulat yan para lamang mayroon kang reference. Ito pong ating talata. Ayan. Pakitagalogin na natin, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But it is written, I have not seen, nor heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. Sabi sa Tagalog, datapad, gaya na nasusulat, ano nakasulat? Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, kanino? Amen. Yun, isisiibig sa Diyos. Hindi po dito kasali ang hindi umibig sa Diyos. Doon lamang ito para sa mga umibig sa Diyos, hindi kasali dito ang hindi nagmamahal sa Diyos. At naniniwala naman ako na tayong lahat, mahal natin ang Diyos, di ba? So, yan po ang sabi ng Biblia, hindi ko sinabi yan. Okay, tayo po yung manalangin. Salamat po kayo na Diyos sa pribilehiyong muli. Na malit mong lingkod ay muling tumindig sa harapan ng mga tinubos ng banal mong dugo. Upang ang banal mong salita aming pagpagsaluhan, the bleeding word of the hour, Lord, upang matubos pa ang mga kaluluwa na unsaved. Kung mayroon mga unsaved, hallelujah, sa umagang ito. Lord God, ang pagligtas mo, Panginoon, by the blood of Jesus Christ, through your word, Panginoon, ito po mangyari sa kongregasyon at daragdag mo pa sa iglesyang ito.
ang marami pang mga kaluluwa na ikaw po ang siyang nagdalapit nito sa huling panahon. Salamat amang banal at tunay ng umaga. Akin pong isinasabit sa banal na Espiritu Santo ang pag-aaral na ito na siya lamang guro ng buong katotohanan na magdadala sa amin sa purong katotohanan, Panginoon. At nais namin itaas ang pangalan ni Jesus sa buong oras namin pong pag-aaral. Samahan mo kami at gamitin mo lamang malit-lingkod bilang alulod ng biyaya upang bigkasin ang banal mong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise God. Galit lang ha. Kunin ko na yung aking tawag dito. Gasolina ba ito? Hallelujah. Sige. So balikan natin ang bago natin pag-aralan ito, no? Yan po ang sinulat ni Pablo. Sino siyang Pablo? Siya po ang apostol ng mga Hintil. Okay? Siya po ay pinakamata sa kapahayagan niya kaysa mga apostoles na hirang ng Panginoon. So, tingnan ko lamang at makisuyo tayo doon sa projector. Yung nakalagay dito na prepared. O sabi rito, hindi nakita ng mata ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay, napansin niyo, na inihanda ng Diyos sa kanila, na nagsisibig sa Kanya. Saan nakahanda? Isaiah 64:4. Okay. Ayon sa kasulat, saan nakasulat? Isaiah 64:4, the window of prophecy. Hallelujah. Ano sabi diyan? Isaiah 64:4 in Tagalog form. Okay. Wala na? Isaiah 64:4? Meron yan. Meron yan. Kasi sabi niya nakasulat eh. Binasa lang natin nakasulat eh. Di ba? Okay. Isaiah 64:4. Okay. 4, sapagkat hindi narinig ng mga tao mula nung una ulinigan man ng pakinig o ang mata ay nakakita man ng Diyos liban sa iyo. Andiyan pa ba kayo? Okay? Hindi nakita ng mata liban sa iyo na ginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa Kanya. Naghihintay ba kayo sa Panginoon? So, gumagawa siya ng mabuti sa inyong harapan. Dapat makita niyo ito. Ayan. Lahat na nagmamahal sa Diyos, mayroon pong nakahanda ang Diyos sa inyong harapan. Makita niyo ito sa pamamagitan ng ano? Looking at the unseen. Okay. Paano makita yan, Brother Roland? Ang totoo po niyan, iba ho yung mata natin sa literal. Ay, yung mata natin sa literal, karamihan na tinitingin niya, literal din. Gamitin mo ang mata mong spiritual para makita mo ang likod ng tabing ng panahon. Ephesians chapter 1. Tingnan natin muna. Ang katotohanan, marami po kayong mata. Saan ba itong mata ninyong marami? Okay. Tagalog lang ha, para naka-video ako, no? Praise God. Salamat sa Diyos. Okay. Ephesians chapter 1 verse 18. Okay, Tagalog version, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. May mata ba ang inyong puso? Ilan? Marami. Di ba? Marami. So dito, dalawa lang ang mata nyo, literally, pero ang puso ninyo, marami ang mata niyan. Anong uring mata? The eyes of understanding. Amen. Ayon sa Biblia. Ito lamang mata niya sa spiritual ang pwedeng makakita noong unseen. Ayan. Paano mo makita? Totoo ba, Brother Roland, yung mga hindi nakikita? Totoo yun. Mamay, pakita natin. Amen. Hallelujah. Tingnan ka, ha? Thank you, Lord. Okay. Sabi niya dito, yamang naliwanagan ng iyong mga mata, ng mata ng iyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung ano ang mga kayamanan ng kalulatian ng kanyang pamana sa mga banal. Ang pamana sa inyo ng Diyos, walang iba, kundi ang kanyang banal na Espiritu. Yun ang siyang magdadala sa inyo sa likod ng tabing ng panahon. Yun ang nagbibigay ng mata upang makita mo ang likod ng tabing ng panahon. The eyes of your understanding, the enlightened. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, hindi po ito makikita ng taong walang binhi ng Diyos.
Subalit kayo, makikita niyo ito sapagkat bahagi kayo ng plano ng Diyos. Amen. Before the foundation of the world and the mind of God, we are there. Yes. Amen. At si Kristo po ang pangunahin doon. Kaya sabi ni Isaias, ayon sa susulat, hindi pa nakita, hindi pa narinig, hindi pa nahipo. Ito'y nakahanda sa Diyos. Kanino? Nihanda ng Diyos ito para sa iyo na naghihintay sa Kanya. Meron ba naghihintay sa Panginoon? Sinong naiinip? Ako hindi naiinip. Yung inip. Yan. Masarap maglingkod. Hallelujah. Alam niyo, yung mga mata natin, minsan di natin ginagamit, ang nakikita lang ng tao, yung material. Yes, right. Ayan. Pero, pag nakita mo, hallelujah, pag ginamit mo ang mata, spiritual, marami kang makikita. Bakit ka mo? Dadalhin ka ng Panginoon sa ibang dimension. Amen. Hallelujah. Amen. Ang dimension na yan, pag dinala ka ng Diyos, walang problema doon. Amen. Amen. Narito ang problema. Tumuwid ka sa likod ng dimension. Makikita mo mga bagay na yan. Paano mo makikita? Gaano katotoo yung palirulan? Patunayan natin ang katotohanan yan. Amen. Amen kayo? Hallelujah. Hallelujah. Tingnan po natin yung mga bagay na ito, okay, balik tayo. Okay. So, Ephesians chapter 2, verse 18. Praise God. Ano tayo ng talata? Pitas muna tayo ha. Para mamaya ito kasi ang nagdadala sa atin para makita natin ang the unseen. Ang hirap, paano mo makita yung hindi mo nakikita? Imposible ito sa tao, Pero sa mananampalataya, gaya ninyo, makikita nyo ito. Praise God. Tingnan po natin. 18. Sapagkat sa pamamagitan niya, si Kristo, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Sa English form. Hallelujah. Pakitag sa English form. Hallelujah. Maganda, Kasi meron akong word na kukuhanin dito. Yes, Lord. Okay. Verse 19, 2:9 to 18. Ayan. For through Him, Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. Amen. Kung kaya nakikita natin yung mga hindi nakikita kasi ang Diyos mismo ang nagpapakita sa iyo. Ikaw ay mayroong access sa Diyos. Amen. Amen kayo? May kaugnayan ka personally sa Diyos. Kaya anytime pwede mo makita yung mga bagay na hindi nakita ng mundo. Hallelujah. Tapos hindi po, sino nagdala sa atin? Si Kristo. Sabi ni Kristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparang sa akin, Ama, maliban sa akin. Si Kristo ang kailangan mo para makita mo mga bagay-bagay na yan. Kailangan magkaroon ka ng access sa Diyos. Ngayon, sa cellphone ninyo, pag wala kayong load, at wala kayong tawag doon, yung internet, wala kang access. So, di ka pwede makipag-text. Di ba? Ang access natin sa Diyos walang iba kundi si Kristo. Ngayon, tatandaan po niyo, kung bakit pinadala ng Panginoon ang kanyang Espiritu upang ikaw ay manatili may access sa Diyos. So, anytime, pwede ka makipag-contact sa Diyos sapagkat mayroon kang direct access Amen. by your faith. Hallelujah. Amen. Tingnan po natin, the word access, ang sabi po nito, yung access, yan po yung daanan. Yung daan. Okay? Yan yung mayroon kang permission. Kung mayroon daanan dyan, at pwede kang dumaan, pag wala kang permission, wala kang permit, hindi ka bilhin dumaan. Napansin niyo po, sa Diyos, para ikaw makarating, magkaroon ka ng access, kaya na kailangan mo si Kristo. May establish ang ating pagkaunawa, pagkakilala, o relationship kung sino ang anak ng Diyos. And then, pag nakilala mo ang anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, pag nakilala mo ako, makikilala mo ang aking Ama. Amen. Tapos niyo po, ang Diyos po ang naghahayag ng mga bagay na hindi nakikita. Mamaya tingnan po natin paano ito makita. Okay. Tapos sabi yan, yung access niya, permission. Number 2, meron kang liberty or ability to enter. Hallelujah. Okay? Permission, number 1, meron kang kalayaan. Bakit? Pinalaya ka ng Panginoon mula sa kasalanan, mula sa sanlibutan. Nilipat ka niya sa buhay mula sa kamatayan. Right. Lord. Amen. So, meron kang access, meron kang ability o kakayanan to enter. Where? Hallelujah. Doon sa mga bagay na hindi makita ng mundo. Kaya dalawang uri ang tao sa mundo. Napansin niyo po mga kapatid, ngayon, ang bawat sa inyo mga kapatid ay nakikinig ngayon. Right. Tama. Ngayon,
mayroon kang nakikita na hindi nakikita ng kapatid mo. Right. Amen kayo? Amen. Ngayon, kung masinop ka sa mga bagay na spiritual, mayroon kang katabi na hindi nakikita mo, subalit nakikita mo siya. Bakit ka mo? Kasi ang diling ng Diyos ay bawat isa, hindi mo grupo. Right. Amen kayo? Huwag kayong maniwala na may grupong ginausap ng Diyos. Hindi ako naniniwala 100%. Oh. Ngayon, kung ito lang ang grupong ginausap ng Diyos, paano man yung grupo ko doon? Tama. Di ba? Hindi ho nakipag-usap ang Diyos sa grupo, nakipag-usap ang Diyos individually. Kaya kung mayroon tayong dapat na asikasuhin, ano ba yun, magaspang word? Tama na. No? Dapat na ayusin o dapat na isaayos, walang iba kundi ang kalagay natin sa harapan ng Diyos. Amen. That's right. Huwag yung ipagkatiwala ang iyong destinasyon kasi ng mga tao. Sabihin ko na maging sa mga pastor, maging sa akin. Huwag kayong magtitiwala sa akin, tao lang ako eh. Amen. Napasin niyo po, ipagkatiwala niyo ang destinasyon niyo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kasi kung doon nakatingin sa salita ang iyong mga mata, hallelujah, maging wala si Pastor, nariyan pa rin kayo. Sapagkat kayo ay may individual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. May access. Okay? Hallelujah. One Spirit unto the Father. Hindi maraming Espiritu eh. Isa lang yan. Kaya sa iglesia, pag tumayo ang pastor dito, makikita mo na roon kung may nakahalong Espiritu. That's right. Kaya ako po, pag nag-share ako, malikot ang mata ko. Tinitingnan ko bawat isa. Ayan. At nakikita ko nung mayroon siya tinatago. Hallelujah. Amen kayo? Amen. Minsan na-invite ako sa isang pagtitipon. Sermons. Pero sa malaking iglesia, may pusti doon sa gitna. Yung may alin doon na nakaupo sa likod. Pag tinitingnan ko, kumukubli sa kan. Pag ginagano, kumukubli pa gano'n. Isip ko may tinatago ang aling ito. Diba? Wala pong pwedeng makapagtago sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang puso ninyo sa oras nito, talastas ng Diyos kung yun ay nakikinig sa Kanya. Right. Ayan, bakit ka mo? Ang Diyos lamang ang nakakalam ng puso ng tao. Right. Ayan, hindi alam ni Satanas Yeah. ang puso ng tao. Diyos lang ang nakakalam. Pero bakit naluloko ni Satanas ang tao? Yes, sir. Kasi alam ni Satanas kung anong kailangan mo base sa iyong sinasabi. Amen. Amen? Kaya maging maingat kayo sa inyong pong pagsasalita bilang anak ng Diyos. Ayan, alam ng demonyo ang kailangan mo base sa iyong kilos. Ayan, doon kayo maging maingat. Kaya sabi ng ating kaninang preacher o Sunday School, isot ninyo ang baluti. Ang baluti ng Diyos, yan po ang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, righteousness. At yan po patuloy na nadidevelop sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay, so, back to 1 Corinthians chapter 9. Tingnan lang po natin. So dahil meron tayong access sa Diyos personally, mga kapatid, hallelujah! Malaya kang makapangusap, malaya kang makapunta sa Diyos anytime na gustuhin mo. So, ibig sabihin, ang bawat sa atin ay malaya makipag-usap sa Diyos kasi tayo po ay malayang mayroon siyang tinatawag na individual na makipag-usap. Halimbawa sa church, dumating kayo sa church, ako yung nagpasalamat kanina. Napansin niyo po, nasa unahan ako nakaupo. Naroon ako na ninyo. Kasi pag umupo ako sa likod, ayan, makikita ko kung sino yung malikot na membro doon. Ayan. Katawa si Sister. Hallelujah. Pagsalita na po ng Diyos ang pinag-usapan, dapat doon ay maging sincere tayo. Wala nang usap-usap na katabi. Kailangan kausapin mo lang ang Diyos. Amen kayo. Mabuti ang pastor ninyo, napakabait. Diba? O, kahit minsan nagkikwentuhan ang iba, okay lang. Sa church ng propeta sa dulo ng panahon, yung kanilang tinutog ng tabernakulo, pag naghulog ka doon ng karayom, marinig sa gitna. Tahimik yun. Yan. Kaya sana, ang munting church na ito, ay maging sincero pagdating sa Diyos. Amen. Okay. Back to 2:9. Okay. So, ulitin pang 2:9, ano? Kaya, Tagalogin ko na sister. Kaya ko na nirequest yung, nirequest ko yung yung English kanina para lamang lahat makakuha nito. Okay.
Datapwat gaya na nasusulat, binasa natin siya nakasulat. The window of prophecy. Diba? Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, nagsisibig sa Kanya. So, dahil mayroon kang access sa mind of God, hallelujah, hindi Kanya pagkakaitan na kailangan mo spiritually. Ang expectation natin spiritually, ibinibigay ng Diyos yun. Pag yan po ang ating nasa lagi. Kaya may perfection. Napansin niyo po? Hallelujah. Pansin niyo po, paano ko malaman itong mga bagay na ito? Verse 10. Ano sabi sa verse 10? Tingnan po ninyo. Ang verse 10 malinaw, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hallelujah. Ipinahayag sa atin ng Diyos by the Spirit. So, meron kang kontak sa Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, sumalayang ang Diyos makapagpahayag sa iyo according to your needs. Ayon sa Biblia. Amen. Okay. Sabi niya rito, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Hallelujah. Even the deep things of God, God prepare us from the mind of God. Dahil mayroon kang access sa kaisipan ng Diyos anytime. Ang Diyos ay maaaring magpahayag sa iyo, hindi lamang sa simbahan, maging sa iyong tahanan. Maging sa paglalakad, ang Diyos ang umusap sa iyo. Bakit ka mo? Kasama mo siya. Saan ka ba naroon? Amen. So hindi ka pagkukulangin ang ating spiritual, very healthy. Amen. Hallelujah. Bakit inihanda tayo sa pag-alis sa lupa? Hallelujah. Ating preparasyon upang umalis sa mundong ito. Kaya to make sure na bago tayo umalis sa mundo ay wala kang karamdaman, wala kang kung anumang sakit. Bakit ka mo? Kinokondisyon ang ating glorification, ang glorified body. Amen. Hallelujah. So tingnan mo, mga kapatid, ano? Bakit may contact tayo, may access tayo sa Diyos? Malinaw po ang talata sa verse 16. Pakibasa. Okay. Kapiling ko pa kayo? Yes. Ayun, kapiling ko kayo. Minsan ako na-invita dito, no? Okay. Bakit mayroon tayong access sa Diyos? Napakapalag ng taong ito, marami ang taong naghahanap sa Diyos, hindi masumpungan. Masusumpungan lamang ang Diyos sa isang lugar. Saan yun? Ang Kanyang salita. Amen. Amen. Ang Diyos na kay Kristo, si Kristo ang salita, ang Diyos nasa salita. Amen. Okay, basahin natin. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya, datapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen! Hallelujah! Nasa iyo ang pag-iisip ng Panginoon sapagkat siya, hallelujah, ang nagdala sa iyo. Sa Diyos, mayroon ang access. Pag tinanggap po si Kristo, tinanggap mo ang Diyos. Tama? Oh, tinanggap mo din biling tanggapin ang Panginoong sa Kristo, nandiyan tinanggap ang Diyos. That's right. Okay? Tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang Diyos. Okay, tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo ang Espiritu Santo sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen. Amen. Wala na ang Panginoon physically. Sino ang kanyang physical na katawan? Ang physical na katawan niya ay ikaw. Yes. Maglalakad siya dito sa pamamagitan mo. So dahil sa Espiritu, ang paa mo, ang kanyang paa. Amen. Tama? Amen. Oh. Saan mo dadala ang paa mo? Madalas. Ayan. Yun ang tanong lang ha. Di ko alam. May nakakaalam yan. Oh. Dinala mo ba yung lagi ang paa mo sa gawain? Oh. Pag may prayer meeting ba sa church, yung paa mo dinala mo sa prayer meeting? Hallelujah. Oh. Harinawa. Isa lang umimin. Salamat sa isa. Praise the Lord. Dito po, di tayo nag-form ng organisasyon o ng membership. Wala akong membership sa End-Time Missions Believers. Fellowship lamang mayroon tayo. Hallelujah. Hindi rin kayo gordyano ng isang tao. Kayo nasa under ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi po tao. Bakit kaya pareho lang hindi tao? Tingnan mo katwiran ng Bible. Verse 5. Pakisuyo lang. Hallelujah. Verse 5. Angat mo lang sa verse 5. Bakit ganon? Ang sabi niyan? In verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Napasin niyo po ang diling? Oh,
So mga pumasal ka, hallelujah, makikita mo yung ang mga bagay na hindi nakita ng mundo. Paano natin makita yung brother Ram? Totoo ba sinasabi mo? Totoo yan. Yes. Hallelujah. Saan mo makikita yung unseen na sabi mong totoo? Pag tumingin ka sa banal na kasulatan, lahat ng sasabihin ng Biblia ay katotohanan. Amen kayo. Pag sinabi niya si Kristo, babalik, makabang ka na. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. So, naintindihan natin ang mga bagay na yan, even the mystery. Lalahanin po natin, ang lahat ng hiwaga ay nasa kaisipan ng Diyos palagi. At yung may access lamang sa Diyos ang pwedeng taluyan ng hiwagang iyan. Dahil ikaw mayroon kang pananampalataya sa anak ng Diyos, permanente ang access mo sa Diyos. Amen kayo? Anytime, pipilit kang makipag-ugay. Hallelujah. Alam ba na ang Diyos kahit natutulog ang tao, nakipag-usap siya? Amen. Minsan, gusto ng Diyos makipag-usap sa atin. Napasin niyo po, yayamang minsan ating katawan ay pagod na. Kaya gagawin ng Diyos, patutulugin ka muna. Ayan. Pag tulog ka na, maglalagay siya ng mga salita sa iyong puso, maglalagay siya. Yan. Pagkising mo, meron ka ng salita ng Diyos. Maglalagay siya ng yung kanya mga layunin. Yan. Alam niya ang kapasidad ng tao. Bakit po? Siya kasi ang may plano sa ating buhay. Alam na rin ng Diyos kung hanggang panahon, hanggang tayong tatagal natin sa ibaba ng lupa. Alam na rin yan. Ayan. Ulitin ko lang, ang pagtanda ng tao, yun ang sign. Huwag niyong kalimutan. Yan po ang sign na may kamatayan. Amen. Subalit yung ating kalooban, ang kaluluwa, ng buhay yan, walang kamatayan yan. Amen. Lord. Amen kayo. So dapat lamang ang katawan, kung ito may darating sa lupa, babaguhin ko ng Panginoon. Sa katunayan, mayroong mga katawan na naghihintay sa inyo. Okay? Nakita niyo mga katawan na naghihintay sa inyo? Isa lang ang may salamat sa isa. Okay? Di ba? Yung mga katawan yan, sabi ng Bible, kapag ang ating katawan nag-drop sa lupa, ang kaluluwang ito ay papasok sa isang katawan. Ayan. Kaya may nakaabang sa iyo ng isang katawan. Ngayon, ang buhay mo dito sa lupa, kung ano man ang klaseng buhay ang iyong pinamumuhay, yun ay nag-reflect doon sa iyong katawan na naghihintay. Kaya wala kang ikukuble. Maging ang iyong sinasabi dito sa buhay na ito, nakakunik doon. Bakit ka mo? Mayroon pong recording ang Diyos. Amen. Amen kayo? Ang recording niya ay kaapat na dimension. Yan. Pati yung sinabi mo, anong oras mo sinabi yan, anong suot ng damit mo, mayroon siyang naka-record. Kaya walang may public sa Diyos. Ayan. May katawan na nakahanda. Praise the Lord. Itong katawan na nakahanda ito, para lamang ito sa mga bini. Dahil kasama ka sa bini, mayroon kang nakalaan na katawan para sa iyo. Amen kayo? Ang katawan niyan, yan po ay hindi po tumatanda. Napansin ang Panginoon ng buhay na mag-ulit. Diba? Lumabas siya mula sa garden. Hallelujah. Ano ko lang sa MC, video na kasi niyasan mo ako, Kasi pag nag-operate na tuloy-tuloy ang Espiritu Santo, hindi ko mapuna ang oras. Okay. Dahil ang Panginoon ay mabuhay na mag-uli. Napansin niyo ba? Yung dalawang alagad, nalulungkot ito. Naglakad sila patungo sa Emmaus Road. Isang araw lakarin yun. Habang lalakad sila, nagpipilosip sila. Ang usapan nila, pinag-usapan si Kristo. Amen. Amen kayo? Tinan po niyo mga kapatid, kapag si Kristo lagi ang ating pinag-usapan, sasamahan tayo ni Kristo. Right. Sa tahanan, kahit na dalawa kayo nag-uusap patungkol kay Kristo, kasama niyo siya. Amen kayo? So sinabayan ng Panginoon, dalawang alagad, lakad sila maghapon. Nagpapilosip ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano pinag-usapan ninyo? Ang sabi ng dalawa, nag-usap kami patungkol doon sa kay Jesus na hinuli siya, pinatay. At ang araw na ito, ang kanyang muling pagkabuhay. Diyo? Sabi niya, sumalit, pagpunta ng aming kasama doon, wala man ang kanyang bangkay doon. Ayan. At marami nakakita na siya daw muling nabuhay. Isa pa naman aming inaabangan na sa aming pag-asa sa aming buhay. Maghapos siya ng lahat. Tapasin niyo po. Ayan. So, hindi nila nakilala ang Panginoon. Bakit ka mo? Bumalik ang Panginoon sa kanyang kabataan. Tapasin niyo ba? Kaya huwag kang mag-alala.
Kung edad mo ngayon ay 74, ako yun, ano? 63, ano ba ang edad mo? Ibabalik ka ng Diyos sa edad mong 22 anyos lamang kung lalaki ka. Kung babae ka, ikaw ay manatiling 18 anyos lamang. Hallelujah. At yan po ay walang pagtanda. Kaya huwag ka mag-alala. Kahit na kumukulubot ang balat. Kumanda ka lang sa pagkalis sa lupa. Bagay ka mo, yung naghintay na katawan mo roon, yan ang susuotan ng iyong kaluluwa. Yun ang targetin po ninyo. Ayan. Okay. Napasin niyo ba siya? Upang ang inyong pananampalataya huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi ng Diyos. So, looking at the unseen. Okay. Tagos-tagos ang ating paningin. Ang sabi ng Bible dito, okay, balikan mo nga, sister, ang versikulo 10. At gusto kong i-share ito sa mga kapatid. Yes. Versikulo 10 ng unang Korinto 2. Okay. Tinan po ninyo ang versikulo 10. So, hindi ako pagmamadali, no? Para makuha po ninyo ito. Okay. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos. Ipinahayag. Okay? Revelation yan. Sa pamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Paano ito mangyari? Tinan po ninyo. Kung taglay mo, kapatid, ang mga bagay na yan, ito ang mangyayari sa iyo. Verse 13. Tinan po niya. 13. Ano sabi diyan? Sa 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Napansin niyo po? Hallelujah. Hindi basic ito, ha? Okay. Hindi sa karunungan o mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Pag nasa iyo na, hallelujah, nakuha mo na ang salita ng Diyos, ikaw yung katawan ng Diyos, magsasalita ka na hindi ayon, na hindi sa iyong sarili, kundi ayon sa nakasulat, yun po sasabihin mo. Napansin niyo po? Yan. Pinakamagandang karanasan yan. Ang sabi ng Bible, kaya pala mayroon tayong access kasi taglay natin ng kaisipan ni Kristo. Hallelujah. So, ang taong taglay ang kaisipan ni Kristo, hindi po siya ordinaryong tao. Hallelujah. Nakatingin ang tao sa iyo dito sa mundong ito. Binabasa kanila. Lalo na hindi nagbabasa ng Biblia, sila po madaling magbasa sa Kristiyano. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Paglabas yung mamay sa church, pag-uwi nyo sa andong tahanan, sa danyo pa lamang, binabasa na kayo ng mga taong hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Ikaw ang babasahin. Bakit babasahin? Kami nakasulat ba sa iyo? Sa palagay niyo meron? Okay. Meron? Okay. Tingnan natin kung may nakasulat, sister. Okay. Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 3. Church, ano ito? Hallelujah. Looking at the unseen. Hallelujah. Praise the Lord. 3. Yamang nahahayag na kayo sulat ni Kristo. Nagtapa ba kayo? Sulat ni Kristo. Kayo ay sulat ni Kristo. Mula dito sa banal na aklat na nakalagay na literal, pag ito'y pinahayag, iyan po ang pagsusulat ni Kristo. Ibig sabihin, buhay. Amen. Tapos sabi niya, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta. Okay, hindi kayo tinuruan ng tao, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng puso, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Isinusulat ng Diyos ang kanyang salita sa ating puso. Ang ating puso, mga kapatid, yan ito'y sulatan. Okay. Sabihin ko ba kayo? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating puso ay sulatan. Praise God. So maging maingat kayo, ano? Sa ngayon, isinusulat ng Diyos ang kanyang salita sa inyong puso. So paglabas nyo dyan, magkipaghalubilo tayo sa mundo, maging maingat kayo sapagkat may nagbubura. Ayan. Minsan binubura ng tao yan. Kayo na pakinggan natin, minsan natin ma-recall. Okay. Tingnan mo na yun. Yung pa nakasulat sa puso, nababasa ba yun? Sa palagay nyo, nababasa. Basahin natin. Verse 2. Ano sabi dyan sa verse 2? Okay.
Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at namabasa ng lahat ng tao. Hallelujah. Ikaw ang babasahin nila. At kung mababasa sa iyo ay sulat ni Kristo, ang taong iyon, sigurado kahit hindi ka magsalita ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng manifestation ng salita, sila po'y maniniwala na ikaw nga ay anak ng Diyos. Amen. Yan po ang pambihirang karanasan according to the scripture. Yung mga unseen na yan, okay, tinan po natin sa John chapter 14 verse 6 o chapter 14 verse 13. Silipin po natin. At mamaya, pumasok tayo sa isang lugar na kung saan marami nakakita nito, bago pumanaw ang kanilang buhay, nakita po nila yung sa likod, yung mga unseen, literally. Hallelujah. John chapter 16 verse 3. Okay. Tignan po natin ano. Okay. Kapili ko pa kayo. Hallelujah. John chapter 14 verse 3, verse 30, chapter 16 verse 13. Okay. English form o Tagalog form pwede. 16:13. Okay. 16:13. Tignan po ninyo ang 13. Ayan. Gayon may kung siya, okay, asan na ako? Ayan. Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Okay? Kailan ito dumating? Una, dumating sa Pentecost Day. Tama. Kailan ito dumating sa iyo? Nang tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Nang babautismo ka sa kanyang pangalan, dumating sa iyo yan. By portion. Hindi po yan bultuhan na para bang isang buti, nalagyan ka kung anong sukat mo. Hindi po, yan po ay portion by portion. Ibig sabihin yan po'y deposito lamang. Kumbaga sa lupa, diniposito ka lamang na paunang bayan, ibig sabihin, bibilihin mo yun. Bibilihin yung lupa mo. Bawat pakinig, hallelujah, ng salita ng Diyos, portion by portion ay binibigay ng Espiritu sa iyo. Kinakailangan mapuno ka niyan. Okay. Tapos sabi niya, hallelujah, saan ako? Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Okay, ang Espiritu Santo yan. Kundi ang anumang bagay ng kanyang marinig, hallelujah, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ano ito? The unseen. Looking at the unseen. Hallelujah. Yung mga bagay na magsisidating, hindi mo makita ng mata. Makikita mo yan sa spiritual na mata. Ibig sabihin, maunawaan mo kung ano sinasabi ng Bible, nakita mo yung mga bagay na nakikita ng mata. Ayan. Okay? Paki-form mo nga ng English. Minsan masarap pagpasa ng English, ano? Praise the Lord. Ayan. 13. Howbeit, sabi niya, when He, okay, the Holy Ghost, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. I-click mo nga. Meron ka bang, i-click mo nga ang guide. Okay. Meron ba kaniyan? Meron bang lexicon siya? Walang lexicon? Okay, meron. Okay. The word guide, meaning to instruct, to lead, to teach. Okay? Yan po ang sinasabi ng pala ng kasulatan. Kaya kita mo ha, ang banal na Espiritu Santo, gusto lagi niyan ay makipag-usap sa iyo. Hallelujah. Ang kalaban lamang niyan, mga kapatid, yung atin pong laman. Sabi kanina ng kapatid, ang mabigat na kalaban natin ay ang laman. Bakit po laman ang mabigat? Ito pong laman na ito, unbeliever po ito. Diba? Napasin nyo. Saan nyo i-apply? Sabi ng Bible, sabi ng iba, huwag kang makipamatok doon sa mga hindi pananampalataya. Kaya ang iba, iniwasan yung mga barkada nila, no? Ayaw ko makipamatok sa iyo kasi mananampalataya ako eh. Iniwasan mo sila. E paano kung may binhi doon? Paano mapakita na ikaw mananampalataya? Diba? Don't equal you to unbelievers. Sino unbelievers? Yung kapwa natin na yung hindi mananampalataya? Hindi. Ang unbelievers, ito yun. Ayan. Napasin niyo po? Ito mabigat mong kaaway. Yan. Nasaan ka? Andun ka sa loob. Hindi ka ito. Amen kayo? Kapiling ko pa kayo?
So, hindi makikita nito yung unseen, ang makikita niyan kung ikaw dun sa loob. Bakit may mata ka? Na spiritual. Hallelujah. Andun ka sa loob. Praise the Lord. Andun ka sa loob, andun si Kristo, ang salita, andun ang Diyos. Nandun sa loob. Ikaw yun nasa loob, hindi ka ito. Amen kayo? Kaya kung may kalaban ka, yan yung taong labas. Hallelujah. Alam mo yung taong labas? Minsan rin kung taong labas, yung ano, tawag doon? Ay, yung tao na no permanent address. Di ba? Oh. Pag tinawag ang anak ng Diyos, hindi po itong anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos yung sa loob. Anak ito ni Cain. Yan. Anak ito ng tao. Sinong tao? Cain. Ikaw hindi ka anak ng tao. Nabigas ko naman ito sa kongregasyon? Hindi pa. Hindi ka po anak ng tao. Di ba? Anak ka ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Ano kanyang anak? Tao? Hindi. Ang anak niya ay Espiritu. Ikaw yun. Kaya nakikita mo ang mga bagay hindi nakikita ng mata. Hallelujah. Kapasin niyo po, marami sa account sa banal na kasulatan, mga kapatid, bago sila pumanaw, nakita nila yung mga hindi nakikita ng mata. Example, bago ako magtapos, oras pa, no? Hebrews chapter 11. Okay. Praise God. Tingnan po natin Hebrews chapter 11 verse 1. Okay. Pakisayo lamang. Now, faith is the substance of things hoped for. Okay? The evidence of things not seen. Okay. Ang pananampalataya, sabi niya, ay siyang kapanatagan sa mga bagay na inaasahan. Ang pananampalataya, ang pag-asa doon sa mga bagay na hindi mo nakikita. So nakikita yan ng iyong pananampalataya. Okay. Mapasin niya, pakitagalog na, sister. Praise the Lord. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Dalawa. Ang iyong pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Pangalawa, ang pananampalataya mo ang katunayan sa hindi mo nakikita. Paano maging totoo ang hindi mo nakikita? Ang salita ng Diyos, pag nagbabasa ka, hallelujah, lahat po na sinasabi ng salita, yan po'y katotohanan. Amen kayo? Lahat ng sinasabi ng katotohanan at yan po'y totoo. Ang katotohanan yan, nakita ng inang tao, lalo na si Abraham, yung syudad na pinangako ng Diyos. Naglakbay siya. Akala niya yung syudad na sinabi ng Diyos na kanyang paparunan ay village yun. Napasin nyo? So akala niya literal yun. Natagpuan na nasalubong niya si Melchizedek. Ayan. Akala ni Abraham, yung syudad na yun na pinangako ng Diyos, yan po'y literal. Hindi literal yan. Praise God. Okay, tignan po natin. Sa verse 13, okay, verse 16. Tignan po natin ang verse 16. Praise God. Looking at the unseen. Okay. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa mga bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Hallelujah. Ang bayan na yan, mga kapatid, iyan po ay nakahanda na at ang tutuloy lamang doon, yung mga taong taga roon. Thank you, Lord. Hallelujah. Taga-saan po kayo? Sabi ng iba, ako taga-Antipulo. Hallelujah. So, pag nagtanong sa inyo ng tao kung taga-saan kayo, kadalasan ating tinuturo yung ating tirahan. Hallelujah. Tayo po'y hindi taga dito sa lupa. Amen. Lalahanin niyo po yan. Hindi po tayo taga rito. Tayo po mga lakbay lamang. Amen. Yan. Mayroong nakahanda ang Diyos na bayan para sa iyo. At itong bayan na ito ang sinasabi ng Diyos kay Abraham. Akala ni Abraham ay village yun. Kung ba nagtanong si Abraham, mayroon ba, Lord, yun ba ay bandaron? Ano sabi ng Diyos? Sumunod ka sa akin. Okay. Nakita niya ang bayan, nagtayo ay ang Diyos.
Napansin niyo po ito? Nakita ni Abraham ang Revelation chapter 21 verse 1. Okay. Yan po yung mga unseen na syudad. Huwag kayo maniwala na sa langit mayroong syudad na literal. Hallelujah. Tinan po natin. Pakisuyo lang. Okay. Ito nakita ni Abraham. Tinan po ninyo. Na bayan. Okay. Nakita niya, hindi po yung literal nakita. Yan po simboliko na nakita ni Abraham. Bago pumanaw si Abraham, nakita niya ito. Dapat makita mo ito, kapatid. Okay, ano sabi diyan? At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Yan po ninyo ha. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Bakit pati dagat mawawala? Kasi tatayo ng Diyos ang 1,400 square miles na city. 1,400 square miles, 400 square miles, 1,400 square miles, 1,400 square miles. Kaya ang dagat dapat patuyo. Bakit kamo? Yun ang paglagakan ng syudad. Bababa yan. Wala sa taas. Kaya ang dagat matutuyo. Pero look at this, mga kapatid. Okay. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Paano nakita ni Juan ang bagong langit at bagong lupa? Ayan. Nakita ni Juan ang bagong langit at bagong lupa kasi ang lumang langit ay naparang. Tama. Hindi pwede. Dapat bago pumasok ang bago, dapat ang luma totally na maalis ito. Amen. Hindi papasok ang bago kapag ang luma ay nandoon. That's right. Ang mga anak ng Diyos, makita mo ang bago kasi ang luma wala na. That's right. Amen. Lord! Hallelujah. Hallelujah! Kapasin niyo ba ito? Oh, bago mo makita ang bago, dapat ang luma ay wala yan. Right. It's true. Hallelujah! Bagong litaw ang bago. Amen. Praise the Lord. Bagong pagkatao, bagong mukha, bagong smile. Ayan, dati ang ating mga mukha ay laging nalulungkot. Praise the Lord. Walang kalukutan sa likod na yan. Amen. Amen kayo? Amen. At lubos na ipinahalagahan ito. Ngayon, yung looking at the unseen, ito'y napakahalaga sapagkat tinapunin niyo mga kapatid. Lahat na hindi nakikita, iyan po ay totoo. Right. Okay, nakalive ako, no? Nakalive ako. Ibang salita, yung mga nakikita, hindi po yan totoo. Huwag kayong umasa sa nakikita ninyo. Hindi po yan totoo. Kung totoo man yan, pansamantala lamang. Ang tunay na totohanan ang hindi po ninyo nakikita. Yan ang totoo. Yung hindi mo nakikita, yan po ang totoo. Paano mapatunayan totoo yan sapagkat sinabi ng banal na kasulatan? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. So ang iba umasa sa nakikita, hindi totoo yun. Lahat ng nakikita, hindi totoo. Diba? Oh. Binakita ba ang kaluluwa ng tao? Literally, hindi. Totoo ba yun? Totoo. Nasa loob yun eh. Paano totoo yun? Kung ano ang nasa loob, yun po ang nakikita sa labas. Ayan. Kaya yung bahay mo doon, nakaabang sa iyo, ang atin pong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa ay nag-reflect sa bahay na yan. Amen. Ayan. Kung dito lagi kang masaya, sa bahay na yun, lagi kang masaya. Amen. Oh, okay. Nagdagan natin. Verse 24. Praise God. Hallelujah. Mr. MC, sinisan mo lang ako. Ayan. Praise God. Hindi ko kasi mamalayan ng oras. Tingnan po natin. Verse 24. Come back to Hebrews chapter 11. Okay. Verse 24. Punta ka lang sa 24. Amen. Praise God. Nung topic natin, looking at the unseen. Hallelujah. Tingnan po ninyo ha, maglakad ka sa labas, nakatingin ka sa hindi nakikita. Huwag mong gamitin ang mata mo sa hindi nakikita. Baka naman ang dadaanan mo ay hindi mo mamalayan. Itong literal mong mata, nakatingin po sa dadaanan mo.
habang nalalakad ka, ang iyong espiritu nakatingin to sa mga bagay na hindi nakikita, nakipag-communicate sa Diyos. Napasin niyo po? Yun po ang targetin po niyo mga kapatid. Hallelujah. Ano sabi niyan? Sa pananampalataya ng lumaki na si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak ng Paraon. Si Moses, siya po ang tagapagmana, siya po ang maging second Pharaoh. Pero sabi niya na lumaki na siya kasi lumaki siya sa Egypt. Tinuruan siya ng lingwaheng Egypt, tinuruan siya ng karunungan ng Egypto, at siya talaga nakatakda na second Pharaoh. Pero sabi dito ng banal na kasulatan, nang malaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ng Paraon. Okay, sa verse 25, tingnan po natin. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng sisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Verse 26. Hallelujah. Na inaring malaking kayamanan ang kalustaan ni Kristo. Wala pa si Kristo doon. Napasin niyo po? Pero ang paningin ni Moses, mayroon talagang Savior na darating. Andun siya nakatingin. So sabi niya, na inaring malaking kayamanan ang kalustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Doon siya nakatingin, hindi doon sa kayamanan ng Ehipto. 27. Tingnan po ninyo. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtityagang tulad sa nakakita niyaong hindi nakikita. Amen. Yung invisible na bagay para na nakikita. Gamit niya ang matang pananampalataya. Pag ito ang attitude ng Kristiyano, hallelujah, si Satanas problema sa iyo. Ano na siya? Malaking problema ka ni Satanas. Pag nakatingin ka sa unseen, problema ka ni Satanas. Makinig po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Challenge ko dito ang aking kamagagawa eh. Okay? Hallelujah. Ang problema sa iyo, Satanas. Pag nakatingin ka sa unseen, sa hindi mo nakikita, problema ka ni Satanas. Bakit ka mo? Mawawala siya ng buwang sa iyong kaisipan. Hallelujah. Dito lang kasi kayo nagtatagpo. Yan. Si Satanas dito lang nagtatagpo. Minsan papasok ka na ng church, bubulungan ka pa. Di ba? Nagpunta ka ngayon. Di ba? Ako sa inyo, kaya pag nakatingin ka sa hindi mo nakikita, malaking problema ka ni Satanas. Bakit ka mo? Mawawala siya ng access sa iyo. Bakit? Lagi ka may access sa Diyos. Amen! Hallelujah! Yan yung mga overcomer. Yan yung mga overcomer. Praise the Lord. Tingnan mo naman, itong mga taong ito nakatingin sa hindi na nakikita. Praise the Lord. Ito ang mga tao, ang kanilang destinasyon ay sa heavenly. Hallelujah. Praise the Lord. So, iyan po yung tao naglalakad ka. Minsan naglalakad ka, naranasan ko siya, naglalakad ako. Punta ako sa Bible study. Dala ko ang Bible ko. Yan. Nagsasalita ako, tinakot sila sa Lord, mga ako, na mama, nasa ako eh. Pag-ilit ko, nakangiti sa akin yung mga, siguro isip ng mama, pinagpagbulan ng pangalan. Napasin niyo po, hindi kayo maintindihan ng mundo. Bakit? Ito ay tangit na tao. Hallelujah! Pwede nyo lang. Okay, ang iba na problema ka sa Satanas, hindi ka siyang titigilin sa Satanas. No! Diba? Ano sabi ng propeta? Paglay kang tinutuloy ng Satanas, ibig sabihin, mayroon kang tanda. Okay? Meron pala tandaan ka na anak ka ng Diyos. Ayan. Siya ang balikan mo sa problema. Huwag kang problema kasi di mo problema yan. Amen? Bakit di problema mo yan? Di mo problema yan. Back to the cross, to Calvary. Ano sabi ni Kristo? It is finished. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Si Satanas ang sagawan sa panalpay. No. Si Satanas, wala siyang legal na kapangyarihan. Anong taglay niya? Only a blocker.
Amen! Kaya mo siyang harapan. Sabi ng propeta, pag nakita ni Satanas na ikaw ay buhay na aklat, Hallelujah. yan, hindi siya tatayo sa harapan mo. Bakit? Ikaw ay overcomer. Bakit? Hindi ka taga rito. Ang nakikita mo, hindi literal. Ang nakikita mo ay spiritual. Tagalangit na tao ka. Kaya mo problema sa isang tanas. Bakit? Taga-impyerno siya. That's right. Punta na siya. Wala na siyang choice. Oh, ang iba, at problema, no! Tutpuri! Hindi ka taga-lupa, kapatid. Hallelujah. Kung alam mo lamang ito, dapat si Satanas ang may problema sa iyo, hindi ka. Amen! Hallelujah! Tumayo ka bilang anak ng Diyos. Yes! Amen. Oh, ano sabi ng Panginoon, Peter? Dahil kilala mo ko, I will build my church. Hindi churches, ha? Take note. Every Baka akala niyo, kayo si Kristo, marami simbahan. relation. Diba? Napili ko ba kayo? Isang uring Diyos lamang itinayo ni Kristo. Amen. Sabi niya, I will build my church. Doon takot Satanas. Bakit? Ang sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Where is the gates of hell? Wala na. Alam mo na Kristiyano yan kung saan? Amen. Oh, salamat sa isang amen mo. Ayan. Dapat alam mo ito. Kasi yung lagi binubuksan ng kaaway, the gates of hell. Pag sinabing gates of hell, kamatayan. Where is the gates of hell? The gates of hell is in the mind. Amen. Hallelujah. Oh, patunayan ko sa inyo. Romans chapter 8. Nang problema ang tao kay Satanas, huwag ka mang problema kay Satanas. Siya dapat mang problema sa iyo. Amen. Amen. That's right. Hallelujah. Makapaglilingkod ka sa Diyos na masaya, masigla, walang problema, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Bakit ka mo? Problema ka ni Satanas. Hallelujah. Tingnan po ninyo. Ayan. Chapter 8, verse 5 and verse 6. Tingnan po ninyo. English form. Hallelujah. Where is the gates of hell? Ang problema, saan ba yung pintuan ng Hadis Padirulan? Marami na mga panyan. Tuloy. Tuwan-tawa si Satan. Kita mo, di mo alam ang gates of hell? Ako bantay doon. Hallelujah. Okay. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Verse 6. For to be carnally minded is the gates of hell. Where is the gates of hell? The carnally minded. Hallelujah. So naniniwala ako na yung mga anak na Diyos, hindi sila karnal. Sila po ay spiritual na tao. Hallelujah. But to be spiritual minded is life and peace. Peace be with you. Hallelujah. Ang iyong problemado. Paano ba ito panunulan? Oh, hindi ba may access ka sa Diyos? Huwag ka magtanong kay Padre Roland. Ang tanongin mo si Kristo. Bakit siya ang kasama mo araw-araw ng iyong buhay. Saan ka pupunta? Pumunta ka sa salita ng Diyos sapagkat ikaw ay bahagi ng salita. Hallelujah. Produce tayo ng Word of God. Si Kristo ang isang bining ng Diyos na monogeny of God. We are produced of the monogeny of God. Produce tayo ng isang bini. Hallelujah. Amen. Si Satanas, nangluloko lang yun. Oh. Ang iba hindi lang dumalo. Ginamit ang kapatid niya para hindi makadalo. Di ba? Kapatid, minsan ginagamit ang kapatid mo para hindi ka dumalo eh. Ikaw naman si kapatid, negatibo ka. Di ba? Hindi mo lang ginagamit ang kapatid mo. Oh, minsan malayo ang kalooban ninyo. No. Hallelujah. May takay sa pagkakaisa. Ngayon, alam niyo na kung saan ang gates of hell. Hallelujah. Thank you, Lord. Pantayan po ninyo ang gates of hell. Amen. Ayan. Pag may revelation ka, even the gates of hell shall not prevail against you. Anong revelation meron ka? Jesus Christ is the Son of the living God. That is the revelation. Ayan. Amen. So, hindi ko ito nakita ng marami. Kaya Satanas tuwa. Siya bantay doon sa gate. Wow. Di ba?
Nang si Kristo mabuhay na maguli, pinunta niya si Satanas doon sa ilalim. Si Satanas ang may hawak ng susi ng impyerno, di ba? Yan. Hawak niya. Sabi ng propeta, kinuha ng Panginoon ang susi kay Satanas. Nakasukbit dito eh. Yan. Pagkatapos kuhanin ng Panginoon ang susi ng kamatayan ng impyerno kay Satanas, sinipa ni Satanas papasok at kinandaduhan. Yan. Nang mabuhay siya maguli, ganito ang kanyang sabi bago ako magtapos. Revelation chapter 1. Hallelujah. Verse 17 to 18. Ano ito? Looking at the unseen. Hallelujah. Tingnan po ninyo. Hallelujah. Pakitagalogin mo, sister. Para pakalahatan ito. Okay. Tingnan po ninyo, ha? Verse 17, ang sabi niya, at nang siya'y aking makita ay nasubasob akong waring patay sa kanyang panan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Verse 18. Hallelujah. Verse 18 ng Revelation chapter 1. Okay, balikan ko lang. Revelation chapter 1 verse 18. Ako ang una at huli at ang nabubuhay, sabi ng Panginoon. At ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanpaman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ang hadis, wala na kay Satanas. Hello! Anong katakutan mo? Wala kay Satanas ang susi ng kamatayan, na kay Kristo yan. Oo, nasa ng susi ng kaharian? Hallelujah! Nasa mga believers. Praise the Lord. Na kay Kristo ang susi ng kamatayan, hadis. Ang susi ng kingdom ay nasa mga anak ng Diyos. Amen! Praise the Lord. So don't worry about Satan. Siya po ay matagal ng talunan, ligong paano po nakalipas. Look at this. Kaya pag na-counting mo sa kanya, turo mo itong Bible. Satanas, wala sa susi ng kamatayan. Wala kang kapangyarihan. Paano ka manalo? You speak the word. Amen. Papatayin mo lamang si Satanas, speak the word. Pero pag hindi ka magsalita, si Satanas tuwan-tuwa sa iyo. Subukan mo magsalita. Yung salitang lalabas sa iyo, salita ng Diyos yun. At yun ang sword of the Spirit. Sabi ni Padre kanina, yung, ano yun? Yung dart ng kaaway, ang dart ng kaaway is the word. Hallelujah. Ano yun? Looking at the unseen. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Tingin ko walang inantok. Ayan. Church, ang iglesyang ito na tinayo ng Panginoon. Ayan. Sinupin niyo po ito. Payo ko lang bago bumaba sa pulpito. Tulungan niyo yung pastor sa ministry niya. Hallelujah. Magandang aim ng church na ito. At ako po'y sumusuporta sa church na ito. Hallelujah. So, yan po ang ating pinag-aralan at napakahaba niyan. Ba't gusto kong putulin sapagkat tumayo ng MC natin, ibig sabihin tapos na ako. Na kayo nakaupo siya, ibig sabihin hindi pa ako tapos. Nung tumayo na siya, Brother Roland, tapos ka na. Panatawa kayo? Looking at the unseen. Huwag kayong titingin sa mga bagay na literal. Ulitin ko, ang lahat na hindi totoo. Lulukuhin ka lamang ng kaaway. Ayan. Nang lukuhin ng kaaway ng iglesia, ano nangyari? Nabulag sila. Oh. Kaya kumakatok si Kristo. Nasa labas si Kristo ng iglesia. Ano iglesia ng panahonan? Mayaman sila. Subalit bankrupt sila in terms of spiritual. Hallelujah. Amen. Hello. Tayo pong lahat ay mananangin, pila tayo tumayo. Praise God. I hope na pinagpala kayo ngayong umaga. Hallelujah. O Diyos na banal, kami po'y muling nagpapasalamat na malaya kami nakapag-aral sa iyong mga salita. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siya nagpahayag sa amin sa mga bagay-bagay na kailanganin namin, Panginoon, sa aming paglakbay sa lupang ito. Yayamang, Panginoon, ang sigaw mo sa itispilis sa Calvary. Tunay po na kami lahat ay nagsagumpay laban sa away ng iyong salita. Lord God, huwag namin kalimutan, Lord, tatayo kami against the enemy of your word.
The enemy of your word is our enemy. Hallelujah. Ipagtanggol namin, Panginoon, ang iyong salita, ang aming mga buhay. Tulungan mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Binigyan mo kami ng panglaban sa salita at sa panglaban sa kaaway na yan po ang sword of the Spirit. Hayaan namin, Panginoon, na tumingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. Tumingin kami sa salita ng Diyos sapagkat yun ang nagsasabi ng mga bagay na hindi nakikita, yan po ang katotohanan. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Maspasan mo po ang iglesia nito. Hallelujah. Ang kanilang pastor, Panginoon, ingatan mo siya. Sampu ng kanyang mga kasama sa misyon. At ang mga kapatid nito na aking kasama ngayon, ang iyong proteksyon sa kanila, bagi po sa kanilang pamilya. Lord God, marapat namin ibalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat sa tanghaling ito. Sapagkat pinagpala mo kami. Maraming salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang guro ng buong katotohanan na nakisama sa amin sa buong oras na ito. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.